Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Likas na sa ating mga Pilipino ang pagkakaroon ng mahigpit na pagkakabuklod ng pamilya. Napakagandang makita na ang isang pamilya ay magkakasundo at nagtutulungan imbes na naghihilahan, pababa at nag-aaway. Kaya naman may ilang pamilya dito sa atin na nakatira sa isang compound. Ngunit paano kung ang lugar na inyong tinitirhan ay pugad pala ng mga kaluluwang hindi matahimik? Magiging masaya at tahimik pa ba ang isang pamilya na nakatira doon? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga listeners mo sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kwentong ibabahagi ko ay medyo matagal nang nangyari. Bago pa magkaroon ng pandemic, itago mo na lamang ako sa pangalang Mateo. Ako po ay 34 years old at nagbebenta ako ng mga baboy dito sa aming probinsya. Meron na akong asawa at 2 anak. May sarili kaming bahay pero nasa iisang compound lamang kami ng iba ko pang kamag-anak sa side ng aking nanay. Yung parte kasi ng lupa ni mama ay sa akin na niya ibinigay dahil sa nag-iisa akong lalaki sa aming magkakapatid. Tapos ako rin ang unang nag-asawa. Bali sa compound na yon ay merong 4 na bahay. Nasa unahan yung sa akin. Sa likod ay ang bahay ng Tita Ami at Tita Gina ko. Sa pinakang dulo ay ang bahay ng namayapa kong lolo at lola na pinaghahatian ng pinsang kong si Rusty at ang Tito Roel ko. Malaki kasi yung bahay sa dulo kaya kasya ang 2 pamilya. Lahat naman kami ay magkakasundo, Papa Dudut. Pero syempre hindi pa rin talaga maiiwasan ang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan na naayos din naman kaagad. Normal naman sa isang pamilya ang ganon. Sa tabi ng malaking bahay, sa likod ay merong balon na mas matanda pa sa akin. Ang lolo ko raw ang naghukay noon. Kahit sobrang tagal na ng balon na yon ay hindi ko nakita na natuyo yun o naging madumi ang tubig. Ginagamit namin ang tubig sa balon kapag walang tulo sa gripo. Kung minsan ay sa banyo, panglaba at pandilig sa mga halaman. Napapalibutan ng may kataasan na pader ang aming compound. Kaya hindi nakikita ang bahay na nasa likuran. Nang makapag-asawa ko ay binili ko ang lupa na katabi ng aming compound. At doon ako nagtayo ng babuyan. Yun ay upang merong mapagkukunan ng pagkakakitaan. Ayoko kasi na magtrabaho sa malayo dahil ang gusto ko ay kasama ko ang asawa ko na si Maricar. Kahit papaano naman ay nakakaraos kami sa buhay, Papa Dudut. Nakabili din kami ng sarili naming gamit at napaganda rin namin kahit papaano ang aming bahay. Nang magkaroon na kami ni Maricar ng 2 anak, ay mas lalo ko pang sinipagan. Kailangan kasi dahil mas lumaki ang gastos namin. Nakaugalian na namin na tuwing New Year ay doon kami sa malaking bahay nagse-celebrate. Talagang sobrang close kami ng mga kamag-anak ko. May nagtanong pa nga noon sa Tita Gina ko kung hindi ba raw kami nagkakaroon ng away sa compound.
Hindi raw kasi kami kagaya ng ibang magkakamag-anak na nag-aagawan sa lupa. Ang sabi naman ng tita ko ay hindi sila ganon pinalaki ng nanay at tatay nila. Maayos na napaghatian ng lupa sa kanilang magkakapatid. Saka may mga problema na mas dapat pagtuunan ng pansin kesa sa makipag-agawan sa lupa. Dahil nga po sa magandang relasyon ko sa aking mga kamag-anak ay sinabi ko dati kay Maricar na sa lugar na yon ko gustong lumaki ang mga anak namin. Kahit ang asawa ko ay ganun din ang gusto, Papa Dudut. Maging kasi siya ay kasundo ang lahat ng kamag-anak ko na nasa compound na yon, Papa Dudut. Noon pa man ay may mga kababalaghanang nangyayari sa aming compound. Ang sabi ni Tito Ruel noong mga bata pa siya ay meron siyang nakikitang white lady sa balon. Dahil sa bata pa siya noon at wala pang muwang ay inakala raw niya na normal na tao lamang ang white lady. Basta lang daw nakatayo ang white lady sa tabi ng balon na para bang meron itong binabantayan doon. Nalaman lang daw ni Tito Ruel na white lady ang babae nang sabihin niya kina lola na meron itong babaeng nakikita sa balon na nakasuot ng puti. Simula noon ay pinagbawalan na siyang magpunta sa balon ng mag-isa. Baka raw kasi kunin siya ng white lady. Bukod sa white lady ay meron din karanasan ng kababalaghan si Maricar sa compound. Gabi noon biglang nag-brown out kaya nawalan din ng tubig sa gripo. Init na init ang asawa ko at gusto niyang maligo. Ipag-iigib ko sana siya ng panligo sa balon pero ang sabi niya ay siya na lamang. Kaya naman daw niya. Magbantay na lamang daw ako sa anak namin. Sa unang pag-igib ni Maricar ng tubig gamit ng timba ay okay pa. Pero sa pangalawang balik niya ay nagtaka ako kasi takot na takot siyang bumalik at namumutla. Ano nangyari sa iyo? Bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong ko kay Maricar. May nakita kong batang lalaki na kalbo. Mukha siyang Japanese. Nanginginig na sabi pa ni Maricar. Saan? Tanong ko. Malapit dun sa balon. Tugon pa ni Maricar. Baka yung anak lang yun ni Chona dyan sa tapat natin. Pabaliwala kong turan. Paano magiging anak yun ni Chona? Yung malaki ang mata ng anak nun. Yung nakita ko sa may balon ay singkit. Kaya nga mukhang Japanese, hindi ba? Ang wika pa ni Marimar. Ayon kay Marimar, pagkakita niya sa bata ay bigla na lamang itong nawala sa may balon. Kaya alam niya na isang multo ang nakita niya. Maging ang pinsan kong si Rusty ay naka-experience din ng nakakatakot, Papa Dudut. Isang gabi raw ay nagising siya dahil sa may narinig siyang ingay ng mga naglalakad sa paligid ng bahay nila. Sumilip daw siya sa bintana at may nakita siyang mga putol na paa na naglalakad malapit sa may balon. May mga nakakabit daw na kadena sa mga paa na sa dulo ay may bolang bakal. Ang sabi sa amin ni Tita Ami na siyang panganay sa magkakapatid ay naikwento sa kanila ni Lolo na ang compound namin ay dating kinakatayuan ng kuta ng mga sundalong Hapon. Marami raw ang pinatay at pinahirapan sa lugar na yon. Kaya raw marami talagang nagpapakita na kung ano-ano. Huwag na raw silang magtaka kung makakakita sila ng multo o kung anong bagay na ikakatakot nila. Kung ako ang tatanungin ay hindi pa ako noon naniniwala dahil sa hindi pa ako personal na nakaka-experience ng kababalaghan sa aming compound. Sa totoo lang kasi hindi ako ang klase ng tao na pinapakitaan ng mga multo o kaya ay lamang lupa. Naalala ko na fiesta noon sa aming lugar at kapag fiesta ay hindi pwedeng hindi kami maghahanda dahil sa naging tradisyon na namin yon. Nag-aambagan kaming lahat para pambili ng panghanda para isang handaan na lamang.
Bonding na rin namin ang mga kamag-anak ko na madaling araw pa lamang ay nagluluto na kaming lahat. Maaga akong nagising at si Tito Ruel dahil kami ang bibili ng karne ng baboy at manok sa palengke. May tricycle si Tito Ruel kaya walang problema kahit marami kaming bilhin. Tapos kaming dalawa lang. Habang nasa palengke kami ay may sinabi sa akin si Tito Ruel. Grabe ang kilabot ko kanina nang mapatingin ako sa may balon. Para bang may nakatingin sa akin? Aniya. Malamig kasi ang panahon kaya ka kinikilabutan, Tito. Bare months na eh. Ang sabi ko. Hindi, Mateo. Ibang kilabot ang naramdaman ko. May kakaiba talaga sa balon na yon. At minsan nga naisipan kong tambakan ng lupa yon para hindi na magamit. Baka kapag wala na yung balon ay wala na mga kaluluwa sa compound natin. Ang turan pa ni Tito Ruel. Wag naman, Tito. Napakalaking tulong kaya ng balon na yon sa ating lahat. Saan tayo kukuha ng tubig kapag nawalan ng tubig sa gripo? Ang turan ko. Pwede naman tayong gumawa ng bagong balon, ang sabi ni Tito Ruel. Hindi ko talaga alam kung bakit ako lamang ang hindi nakaka-experience ng nakakatakot o kababalaghan sa compound namin, Papa Dudut. Kahit naman ang iba kong kamag-anak na nakatira doon ay walang third eye pero may mga pagkakataon na nakakakita sila ng multo doon. Pero kahit papaano ay nagpapasalamat na rin ako kasi hindi ako nakakakita. Baka kasi maihi ako sa sobrang takot kapag nakakita ako ng multo. Lalo na yung white lady at mga putol na paa. Umuwi na rin kami ni Tito Ruel matapos naming bilhin ang mga kailangan naming bilhin. Kapag may ganung okasyon ay sa likod kami nagluluto. Kahoy na panggatong kasi ang ginagamit namin para makatipid sa LPG. Kaya talagang nagiging mausok ang likod ng bahay. Maaga rin na nagising ang mga anak ko na bata pa ng panahon na yon. Habang binabantayan namin ang mga nakasalang na putahe ay nanood ang dalawa kong anak. Maya-maya ay biglang nagsalita yung anak kong bunso na babae. At ang sabi niya ay kawawa raw yung babae dahil nauusukan. Ang akala namin ay si Maricar ang tinutukoy niya dahil naglalagay ito ng panggatong ng kahoy. Anak, okay lang na mausukan ako. Huwag kang mag-alala, ang sabi ni Maricar sa anak namin. Hindi ikaw, mama, yung babae na naka-white. Kawawa siya oh, nauusukan siya kanina pa. Ang sabi ng bunso ko at may itinuro siya malapit sa may balon. Wala na bang babae ang nagtataka kong wika. Meron, papa, ayun po siya oh, ang sabi ng bunso ko habang nakaturo. Sa takot ni Maricar ay napatakbo siya paalis at nagpunta sa bahay. Talagang iniwanan niya ang mga anak namin at ako. Matatakotin kasi talaga ang asawa ko. Ako naman ay nagtataka kung bakit may itinuro ang bunso ko kahit na wala akong nakikitang babae. Sa pagkakataon na yon ay hindi ko na maiwasan ang kilabutan, Papa Dudut. Nang malaman ng iba naming kamag-anak ang nangyari ay nasabi ni Tito Ruel na mukhang sa anak ko naman nagpapakita yung white lady kagaya nung bata pa siya. Iiwas ko raw ang bunso ko sa balon at huwag hahayaan na magpunta doon ng mag-isa. Medyo nakalimutan namin ang nangyari nang dumating na ang mga bisita. Naging busy kasi kaming lahat sa pag-aasikaso sa kanila, Papa Dudut. At pagsapit ng hapon ay nagsimula na ang inuman. Halos puro mga taga doon lang sa amin ang mga kainuman namin. Sa may likod ng bahay kami uminom noon dahil mas malawak ang space doon. Siguro mag-aalauna na ng madaling araw nang matapos ang aming inuman. Makalipas ang 2 araw ay pumunta sa bahay ang isa sa mga kainuman namin ng fiesta na si Joel. Ako ang humarap sa kanya. Napansin ko kagad na nangihina siya at parang pumayat ng kaunti. May kasama siyang matandang babae at may dala pa silang isang buhay na manok.
Joel, ano ang sa atin? Bakit parang may sakit ka? Ayos ka lang ba? Tanong ko kay Joel. May kailangan akong gawin dito sa lugar ninyo, Mateo. Noong nagiinuman kasi tayo, ay ilang beses akong umihi sa tabi ng balon ninyo. Pagkatapos ng magpagamot ako sa albularya ay lumabas na ang may kagagawan kung bakit ako may sakit ay dahil sa nakatira doon sa balon ninyo. Ang sabi pa ni Joel. Ha? Sino nakatira sa balon namin? Wala namang nakatira doon. Naguguluhan kong tanong. Ipinaliwanag sa akin ni Joel ang lahat, Papa Dudut. Aniya pagkatapos niyang umuwi mula sa inuman sa amin ay sumama ang pakiramdam niya. Nagsuka siya at walang ganang kumain. Bukod pa doon ay palagi siyang nananaginip na nahuhulog siya sa isang balon. At kapag bumabagsak siya sa ilalim ay may nakikita siyang babae na galit sa kanya. At parang gusto siyang patayin. Sinasakal pangaraw siya ng babae sa kanyang panaginip. Kaya ang ginawa niya ay nagpatingin siya sa albularya na kasama niya. Ayon sa albularya ay sa isang balon nakatira ang may kagagawaan kay Joel. At ang nag-iisang balon na pumasok sa isipan ni Joel ay ang nasa compound namin, Papa Dudut. Ang kailangan daw gawin ay alayin ng dugo ng manok ang nasa balon at tumingin ng paumanhin ni Joel. Hindi ko tuloy alam kung tatawanan ko sila pero dahil sa nakita ko na seryoso sina Joel ay hindi ko sila tinawanan. Baka kasi ma-offend sila sa akin, Papa Dudut. Hinayaan ko na lamang sina Joel at ang albularya na gawin ang dapat nilang gawin. Ginilitan ng albularya ang leeg ng manok at pinatulo ang dugo sa paligid ng balon. Matapos yun ay humingi ng tawad si Joel sa sinabi nilang nakatira sa balon at sinabi pa niya na hindi na niya babastusin ulit ang tirahan nito. Alam ko naman na nasa probinsya kami at normal ang mga ganong paniniwala, Papa Dudut. Pero ewan ko ba, hindi talaga ako naniniwala sa ganon. Naisip ko pa nga na dapat ay sa doktor nagpatingin si Joel at hindi sa isang albularya. Baka kasi hindi siya gumaling. Kaya bago umalis si Joel ay sinabi ko sa kanya na kung hindi pa rin umayos ang pakiramdam niya ay magpatingin siya sa doktor. Hindi ko na lang ipinarinig yon sa albularya at baka magalit pa sa akin. Isang araw lang ang lumipas at nagkita kami ni Joel sa palengke at masigla na siya. Malayo na siya sa kung ano siya nung huling beses siyang nagpunta sa bahay. Aba pare, ang sigla mo na ngayon ah. Nagpatingin ka ba sa doktor? Turan ko sa kanya. Ano bang doktor ang sinasabi mo? Yung albularya ang nagpagaling sa akin. Sinunod ko yung sinabi niya. Yung ginawa namin doon sa balon sa compound ninyo. Sagot pa niya. Ganun ba? Akala ko kasi nagpunta ka sa doktor. Ang wika ko. Hindi kasi ako papagaling ng mga doktor kapag gano'n na ang kaso kaya sa albularya ako lumapit. Saka mag-iingat din kayo sa may balon ninyo ha. Nagsisisi na talaga ako kung bakit pa ako umihi sa tabi nun. Ang naiiling na wika pa ni Joel. Hindi ko na ikinuwento kay Maricar ang nangyari na yon kay Joel, Papa Dudut. Alam ko kasi na madadagdagan lang ang takot ng asawa ko kapag nalaman niya yon. Buti na rin na ako lang ang mag-isa sa compound nang magpunta si Joel. Naging normal naman ang mga sumunod na araw at walang nagpaparamdam. Hindi na rin namin pinapupunta ang kahit na sinong bata malapit sa balon. Kapag kailangan na kumuha ron ng tubig ay kaming matatanda na lamang. Isang araw ay kinausap kami ni Tito Ruel. Kinausap niya kaming lahat sa plano niyang tabunan ang balon. Lahat kami ay tumutol sa gusto niya, Papa Dudut. Alam kasi namin na malaki ang pakinabang ng balon na yon. Kami kasi ang mahihirapan kapag nawala ang balon. Isa pa'y sayang ang malinaw at malinis na tubig na ibinibigay noon sa amin. Hindi man pwedeng inumin ay maaari namang gamitin sa ibang bagay. Wala na tuloy nagawa si Tito Ruel kundi ang tanggapin ang desisyon ng nakakarami.
Pero may naisip na ideya si Tita Ami na nagustuhan naming lahat. Alam nyo, imbis na tabunan natin ang balon ay mas gawin pa natin yung kapaki-pakinabang. Magpagawa tayo ng poso tapos sa balon natin linyahan ng tubig. Turan pa ni Tita Ami. Mas gusto ko yan. Hindi na tayo mahihirapan na umigib. May space pa sa harapan ng bahay. Pwede nating ilagay doon ang poso. Pagsang-ayon pa ni Tita Gina. Lahat kami sumang-ayon sa suggestion na yon ni Tita Ami. Ang totoo ay sinabi na rin yon ni Maricar sa akin, Papa Dudut. Para raw hindi na kami mahirapan na pumunta sa dulo ng compound kapag iigib kami sa may balon. Pabor pa yon sa amin kasi sa harapan itatayo ang poso. Malapit sa bahay namin kaya hindi na talaga kami mahihirapan na kumuha ng tubig in case of emergency. Sinimulan na naming planuhin ang pagpapagawa ng poso, Papa Dudut. Tumingin muna kami ng murang poso pero matibay, kumbagay nag-canvas muna kami. Saka namin kinuwenta ang mga gagastusin mula sa materyales at sa mga taong gagawa. Nakapagpagawa naman kami ng poso pero napakaraming hindi magagandang nangyari bago yun nagawa. Kailangan kasing hukayin ng balon para mas lumalim at mas maraming tubig ang makuha. Habang hinuhukay yun ay muntik ng matabunan ng buhay ang naghuhukay. Sa ibaba nang biglang gumuho ang isang bahagi ng balon. Natipak ang semento sa gilid. Mabuti na lamang at may tao sa itaas kaya nakita kaagad ang mga nangyari. Ipinahinto muna ang paghuhukay dahil kailangan naming ipaospital yung naaksidente. Napuntang malaking bahagi ng pera namin sa ospital, Papa Dudut. Kinailangan ulit naming mag-ipon. Nang mag-resume na ang pagpapagawa ng poso ay inakala namin na wala nang magiging problema. Natapos kasi ng maayos ang paghuhukay sa balon. Naikabit na ang dadaluyang tubo ng tubig. Ngunit nang itatayo na ang poso ay nakapagtataka na hindi natutuyo ang semento na magiging suporta ng mismong poso. Iniisip namin na dahil sa panahon o baka dahil nagkamali sa paghahalo ng semento. Nung malapit nang matuyo ang semento ay bumagyo naman ang malakas at bumaha. Paghupa ng baha ay nakita naming nakatumba ang poso. Hanggang sa napadaan sa bahay yung albularya na pinagpagamutan ni Joel. Itatago ko na lamang siya sa pangalang Aling Elsa. Kilala siya sa lugar namin na mahusay na albularya. Siguro dahil sa nag-iisa siyang albularya sa lugar namin, wala po siyang kakompetensya. Umaga yon, Papa Dudut, nasa may pinto ako habang nagkakape nang makita ko si Aling Elsa na nakatingin sa nakatumbang poso. Sa harapan kasi ay kawayan lamang ang bakod namin dahil sa hindi na namin yon na ipagagawa at kinulang na sa budget. Kaya makikita ng nasa labas kung ano ang nasa harapan ng aming bahay. Nagtaka ko kung bakit nakatingin si Aling Elsa sa poso. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko na mag-usisa. Aling Elsa, magandang umaga. Parang kanina mo pang tinitingnan yung poso namin. Ngumiti ako sa kanya. Ito bang poso ay matagal nyo nang pinapagawa pero hindi matapos-tapos? Tanong ni Aling Elsa. Hindi ako nagtaka kung paano niya yun nalaman. Naisip ko kasi na baka ilang beses na siyang napadaan sa tapat ng bahay at nakita niya na matagal na naming ginagawa yung poso. Opo, inihinto po muna namin at paarawin muna namin para mabilis na matuyo yung semento. Ang turan ko. Hindi ninyo matatapos ang poso na ito. Ayaw ng mga kaluluwa na nasa lupa ninyo dahil hindi kayo nagpaalam sa kanila. Kung gusto ninyo ay tutulungan ko kayo na kausapin sila para makapagpaalam kayo sa kanila. Ang sabi pa ni Aling Elsa. Dahil po ba sa maligno at mga engkanto? Hindi na po, matatapos na rin po yan kapag okay na ang panahon. Kakatapos lang po kasi ng bagyo. Sabi ko pa sa albularya. Hindi na nagsalita si Aling Elsa at umalis na siya, Papa Dudut.
Narinig pala ni Marie Chris ang pag-uusap namin ni Aling Elsa at hindi ako makapaniwala na naniniwala siya sa albularya. Kailangan daw pala namin ng tulong ni Aling Elsa. Ang sabi ko naman ay baka sinabi lamang yon ni Aling Elsa para meron siyang kitain sa amin. Iginit ko na ang panahon ng dahilan kaya matagal ang semento na susuporta sa poso. Ang akala ko ay okay na ang pag-uusap namin na yon ni Maricar. Pero nagulat ako nang sabihin niya ang sinabi ni Aling Elsa sa mga tita at tito ko. Bigla tuloy kaming nagkaroon ng pag-uusap tungkol sa bagay na yon. Lahat sila isang ayon na humingi ng tulong kay Aling Elsa habang ako naman ang nag-iisang tutol. Talagang naniniwala kayo kay Aling Elsa? Obvious na gusto niya lamang na magkapera. Siyempre magbabayad tayo sa kanya kapag kinausap niya yung mga sinasabi niyang kaluluwa sa compound na hindi natin sigurado kung totoo. Wika ko. Anong hindi siguradong totoo? Ang dami nang nangyari dito na kababalaghan. Mateo, isa na yung may nakitang babayang bunso natin sa balon, ang sabi pa ni Marie Chris. Ganun talaga kapag bata. Masyadong malawak ang imagination. Saka mapapagasos lamang tayo kay Aling Elsa, ang sambit ko. Mas mapapagasos tayo kung paulit-ulit nating itatayo yung poso tapos paulit-ulit ding matutumba. Kasi hindi natutuyo ang semento. Katwiran pa ni Tito Ruel. Saka hindi malaking maningil si Aling Elsa. Gasino na lamang yung ibabayad natin. Kaunting pera lang ang mawawala sa atin kung susubukan natin. Dugtong pa ni Tito Ruel. Wala na ako nagawa kundi ang hayaan sila sa gusto nilang gawin, Papa Dudut. Iyon kasi ang isa sa rules sa compound namin kapag may bagay na dapat pagdesisyonan ng lahat. Ang mas nakakarami ang masusunod. Sa araw din na yon ay pinuntahan ng dalawa kong tita si Aling Elsa para kausapin tungkol sa pagpapaalam sa sinasabi nitong kaluluwa na nasa compound namin. Nang bumalik sina tita ay kasama na nila si Aling Elsa. Pinausukan nito ng kung ano-ano ang buong compound. Nagpatay ulit siya ng isang manok at pinatakan niya ng dugo ang paligid ng balon at ang linya ng tubig hanggang sa may poso. Nagpaiwan siya ng mag-isa sa may dulo ng compound dahil kakausapin na raw niya ang mga kaluluwa. Inabot siya doon ng halos kalahating oras bago siya bumalik sa amin. Inip na ako ng sandaling yon. Hindi kasi talaga ako sampalataya sa kakayahan na meron daw si Aling Elsa. Ayon kay Aling Elsa ay nagagalit ang mga kaluluwa na nasa compound. Lalo na ang white lady dahil hindi man lang kami nagpaalam na gagalawin ng balon. Ang mga kaluluwa din daw ang dahilan kung bakit hindi natatapos ang pagtatayo ng poso. Sinabihan na kami ni Aling Elsa na maaari naming itayo ang poso at umasa kami na matatapos na agad yon. Natawa na lamang ako sa mga sinabi ni Aling Elsa, Papa Dudut. Sa isip ko ay hindi pa rin may tatayo ang poso kasi makulimlim ang panahon. Magiging matagal talaga bago matuyo ang semento ngunit kinain ko ang sinabi ko dahil nang itinayo na ulit ang poso ay mabilis nang natuyo ang semento at hindi na rin yon natumba pa. Hindi ba si Aling Elsa lang palang makakatulong sa atin? Mabuti na lang talaga at marunong siyang kumausap ng mga kaluluwa. Ang turan pa ni Maricar sa akin. Sus, nagkataon lang yun. Hindi naman siguro dahil kay Aling Elsa kaya natapos na ang poso. Ang sabi ko. Hindi pa rin kasi talaga ako naniniwala ng time na yon. Ewan ko sa iyo, Mateo. Bakit ba kasi ayaw mong maniwala na may mga kaluluwa talaga sa compound na ito? Ang gusto mo ba ikaw mismo makakita sa kanila? Hindi makapaniwalang wika ni Maricar. Siguro nga kapag ako na naka-experience ay saka ako maniniwala. Ewan ko ba sa mga sinasabi ninyong kaluluwa dito sa compound kung bakit hindi sa akin magpakita. Sila yatang takot sa akin. Ang mayabang ko pang pahayag. Sinabihan ako ni Maricar na huwag akong magsalita ng ganon at huwag akong mayabang. Nakita ko naman daw ang kakayahan ng mga kaluluwa sa aming compound.
Nagawa ng mga ito na pigilan ang pagpapagawa namin ng poso. Naalala pa niya yung lalaki na naaksidente habang hinuhukay ang balon. Nakita ko naman daw ang nangyaring yon dahil sa hinuhukay namin ang balon ang hindi nagpapaalam sa mga kaluluwa. Tinawanan ko lamang si Maricar at masyado kasi siyang naniniwala kay Aling Elsa. Para kasi sa akin ay aksidente ang nangyari na yon, Papa Dudut. Walang koneksyon ang mga sinasabi nilang kaluluwa. Naging malaking tulong sa aming lahat ang pagkakaroon ng poso sa compound namin. Kapag biglang nawawala ng tubig sa gripo ay hindi na namin kailangang magpakahirap na umigib sa balon. May ilang kapitbahay din kami na hinahayaan na umigib sa poso. Nang mapansin ng pinsan kong si Rusty na dumadami na ang umiigib sa poso, ay naisipan niya na dapat ay maningil kami. Gumastos din naman daw kami para sa poso na yon. At para sa amin ay malaking halaga ang nilabas namin. Kung sakali raw na masira ang poso sa dami ng umiigib ay bulsa na rin namin ang kawawa. Sumang-ayon kaming lahat sa suggestion ni Rusty. Kaya naglagay na kami ng sign sa poso na maniningil kami ng 2 piso kada timba ng iigib. Aware kami na maraming tao na dating umiigib sa poso namin ang magtataas ng kilay at may masasabi dahil sa aming paniningil. Pero mas inisip namin ang perang maiipon namin doon. Siyempre kailangan din ng pera para sa pagpapagawa ng poso kung sakali na masira yon. Para sa amin ay wala kaming ginagawang mali. Dapat lamang yon dahil pare-parehas lamang kaming nakikinabang sa poso na yon. Nabawasan na ang mga umiigib sa poso simula nang maningil kami ng bayad, Papa Dudut. Pero meron pa rin naman na willing magbayad lalo na kapag biglaang nawawalan ng tubig sa aming barangay. Kay Maricar nagbabayad ang mga tao at siyang nagtatabi. Siya kasi ang palaging nasa bahay, ako kasi araw-araw na abala sa babuyan. Kailangan kasi palagi yung malinis para hindi umamoy. Isang araw nasa bahay ako noon, wala si Maricar dahil nasa bayan siya kasama ang mga anak namin. Habang nanonood ako ng TV sa sala ay may sumilip na bata sa bintana at tinawag ako. "Magigib ka ba?" tanong ko. "Opo kuya, 2 timba po," tugon niya. Nagbayad siya sa akin ng 4 na piso. Pagkabayad ng bata ay hinayaan ko siyang magpunta sa poso. Palagi namang nakabukas ang gate namin. Tiwala kasi kami sa mga tao sa lugar namin dahil wala pa namang nababalitang nagkakaroon ng nakawaan sa aming lugar. Ganon nga yata kapag sa probinsya. Maya-maya ay bumalik yung bata at akala ko ay magigib ulit siya pero hindi pala. Ang sabi ng bata ay babawiin niya ang ibinayad niya sa akin dahil marumi raw ang tubig na inilabas ng poso. Ayoko pang maniwala noong una dahil sa tagal ko nang nabubuhay ay never na naging madumi ang tubig sa balon na yon. Pinaghinalaan ko pa nga ang bata na baka gusto niya akong isahan para ibalik ko ang ibinayad niya. "Totoy, ako ba niloloko mo? Hindi madumi ang tubig sa poso namin, kakaigib ko lang dyan kanina," ang turan ko. "Hindi po kita niloloko kuya, tingnan niyo po," ang sabi ng bata. Para makasigurado ako na nagsasabi ng totoo ang bata ay pumunta ako sa poso. Nakita ko kaagad ang tubig sa timba niya na sobrang dumi. Hindi dahil sa lupa kundi yung tubig mismo ay kulay itim tapos medyo may amoy din. Binomba ko ang poso at doon ko nalaman na nagsasabi nga siya ng totoo, Papa Dudut. Sobrang dumi at ang baho nga talaga ng tubig na nilalabas noon. Amoy burak at binalik ko na ang ibinayad ng bata at sinabi ko kaagad sa mga kamag-anak ko na nakatira sa compound ang mga nangyari. Maging sila ay nagtataka kung paano yon nangyari. Nilagyan muna namin ng kadena at lock ang poso para wala nang makaigib. Kinabukasan ay pinabuksan namin ang balon at ina-expect namin na mangangamoy ng hindi maganda mula doon at ang tubig ay marumi pero nagkamali kami, Papa Dudut. Walang amoy ang tubig at nang bumaba roon ang taong inupahan namin na maglinis sana ng balon ay sinabi niya na malinis ang tubig at wala namang problema. Kaya ang kasunod na pinacheck namin ay ang linya ng tubig, baka may nabutas
at napapasukan ng dumi. Imposible kasi nakalawangan ng linya ng tubig dahil bago pa yon. Saka magandang klase ng tubig ang nabili namin. Hindi yun basta-basta kakalawangin ng ganun kabilis. Wala ring nakitang umalis sa linya ng tubig. Okay na okay yon, Papa Dudut. Hindi kaya may mali tayong nagawa kaya biglang naging madumi ang tubig? Meron ba sa inyong umihi malapit sa may balon? Umamin na kayo. Ang turan pa ni Tita Gina. Nasabi yun ni Tita Gina dahil naikwento sa kanila ni Aling Elsa yung nangyari kay Joel. Hindi na ako napunta sa balon kaya hindi ako yun, pagtatanggi ni Rusty. Ayun na naman kayo kinokonekta ninyo sa mga kaluluwa ang mga nangyayari. For sure merong paliwanag kung bakit naging madumi ang tubig. Ang gawin natin ay ipahukay ulit natin ang balon. Huwag munang kuhanan ng tubig ang poso habang marumi pa, ang wika ko. Sige nga Mateo, anong paliwanag ang naisip mo kung bakit marumi ang tubig na nilalabas ng poso? Naghahamon ang tanong ni Tita Ami sa amin. Wala akong naisagot, Papa Dudut. Wala kasi akong maisip na pwedeng dahilan kung bakit yun nangyari. Napagkasunduan nila na ipatawag muli si Aling Elsa at natawa na lamang ako kasi kikita na naman siya sa amin. Dahil sa wala si Aling Elsa sa bahay niya ng araw na yon ay kinabukasan pa siya nakapunta sa bahay. Ginawa ulit niya yung ginawa niya noong una, nag-alay ng manok at kinausap ang mga sinasabi niyang kaluluwa. Medyo nang hinayang ako sa manok kasi pwede na sanang ipang-ulam. Nagpapabayad ba kayo sa pag-iigib sa poso? Tanong ni Aling Elsa sa amin. Opo, iniipon po namin yung pera para kung sakali na masira ang poso ay may mahuhugot kami. Ang sabi ni Maricar, Papa Dudut. Ayaw na mga bantay ng lupang ito ang ginagawa ninyo. Ayaw nilang nagpapabayad kayo sa pagkuha ng tubig sa poso. Ang sabi ni Aling Elsa. Aba grabe naman pala yung mga kaluluwa at bantay na yan. Ayaw nilang magpabayad kami sa pag-iigib. Bakit? Ang mga kaluluwa ba mag-aayos kapag nasira ang poso? O baka sila ang magbibigay sa amin ng pera na pampaayos? Ang natatawa kong wika. Tumigil ka nga Mateo. Kung wala kang sasabihin na maganda ay huwag ka na magsalita. Saway ng asawa ko sa akin. Narinig ka ng mga bantay na kaluluwa Mateo. Ayaw nila na pinagsasalitaan sila ng ganyan. Ang sabi ni Aling Elsa sa akin. Sige sabihin na natin na totoo yung mga kaluluwa na yan. Pero kami ang nakatira dito at sa amin ang lupang ito. Bakit kami magpapadikta sa gusto nila? Parang wala na pala kaming kalayaan sa sarili naming lupa. Pangangatwiran ko. Naiintindihan kita Mateo. Pero sana ay maintindihan mo rin na bago kayo ay meron ang nauna sa inyo na nakatira sa lupa na ito. Napakaliit na bagay lamang ang gusto nila at hindi yon magiging kabawasan sa inyo. Ang turan pa ni Aling Elsa. Sinunod nila ang ipinayo ni Aling Elsa, Papa Dudut. Simula po ng araw na yon ay hindi na kami naningil kapag merong umiigib sa bahay. 2 araw simula nang alisin namin ang sign. Sa may poso ay muling naging malinis at malinaw ang tubig. Inasar pa nga ako ni Maricar at aniya dapat daw ay maniwala na ako sa kakayahan ni Aling Elsa dahil ito ang tumutulong sa amin. Sa totoo lang ay medyo naniniwala na ako kay Aling Elsa pero ayaw ko lang yung aminin dahil sa pride ko. Baka kasi kapag bigla kong sinabi na medyo naniniwala na ako kay Aling Elsa at sa mga kaluluwa na nasa compound namin ay pagtawanan nila ako. Kaya mas pinili kong panindigan ang hindi ko paniniwala sa mga yon, Papa Dudut. Lumipas pa ang mga araw at naging okay na ang tubig sa poso. Wala na kaming naging problema simula nang hindi na kami maningil sa mga nag-iigib ng tubig. Sabi pa ng mga tita ko ay mas okay na raw kahit na wala kaming kitain kahit kaunti. Basta malinis ang tubig na inilalabas ng poso. Saka masarap din daw pala sa pakiramdam na nakakatulong kami sa maliit na paraan sa mga taga doon sa amin. Naglagay na lang kami ng sign sa poso na ingatan ang paggamit noon. Kami kasi talagang mahihirapan kapag nasira ang poso. Isang araw, birthday ko. Naganda kami ng kaunti at nagpainom din ako.
Sinabihan ni Maricar ang mga kainuman ko na kung iihi ay sa banyo na lamang sa loob ng aming bahay at huwag sa kung saan saan. Alam ko kung bakit yun sinabi ni Maricar sa mga kainuman ko. Dahil sa iniiwasan na ang balon sa dulo ng compound ay sa harapan ng bahay kami nag-inuman. Malapit kami sa may poso. Sa pagkukwentuhan namin ay nasabi ko ang sinabi ni Aling Elsa na meron nagbabantay na kaluluwa sa aming compound. Bigla ko yung nasabi dahil sa lasing na ako at kung ano-ano na lamang ang lumabas sa bibig ko. Nang pagtawanan ako ng mga kainuman ko ay napahiya ako kaya sinabi ko sa kanila na hindi ako naniniwala kay Aling Elsa. Sabi ko pa ay sa tagal ko sa lupa namin ay wala akong na-experience na nakakatakot. Wala rin akong nakitang multo o kung anong lamang lupa. Hinamon ko pa nga ang mga kaluluwa na sinasabi ni Aling Elsa na kung totoo sila ay ako naman ang takutin nila. Kinabukasan ng umaga ay pinagalitan ako ni Maricar. Narinig pala niya ang mga pinagsasabi ko sa inuman. Napakayabang mo talaga, Mateo. Hindi mo ba natatandaan ang sinabi ni Aling Elsa na huwag pagsasalitaan ng hindi maganda mga bantay dito sa lupa natin? At talagang sinabi mo pa sa mga kainuman mo na merong mga multo dito sa atin. Ang naiinis na turan ni Maricar sa akin. Lasing na ako noon eh. Hindi ko na alam ang sinasabi ko. Saka hindi na naman seseryosohin ng mga kainuman ko ang mga sinasabi ko kasi lasing lang ako. Pangangatwiran ko. Kapag nagalit sa iyo mga bantay, bahala ka sa buhay mo. Ang sabi pa ni Maricar. Ipinagkibit balikat ko ang mga sinabi ng asawa ko o Papa Dudut. Para kasi sa akin ay walang masama sa mga sinabi ko. Hindi ko naman nilait ang mga bantay. Makalipas ang 1 linggo ay nagpaalam ako kay Maricar na pupunta ako sa kaibigan ko dahil nag-aya na mag-inom. Pinayagan naman ako basta huwag daw akong uuwing lasing. Minsan talaga hindi ko maintindihan ang asawa ko. Alam na inuman ang pupuntahan ko tapos huwag daw akong uuwi ng lasing. Inisip ko na baka ang ibig niyang sabihin ay huwag akong umuwi ng sobrang late o madaling araw. Bandang 11:00 ng gabi ay umuwi na ako mula sa inuman. Nag-tricycle ako at nagpahatid sa tapat ng aming bahay. Pwede yung lakarin pero baka kasi kung ano pa ang mangyari sa akin sa daanan lalo na at lasing ako. Pagpasok ko sa gate ay napatingin ako sa may poso dahil tumutulo ng malakas ang tubig noon. Nawala ang pagkalasing ko nang makita ko na gumagalaw na mag-isa ang hawakan ng poso. Mabagal yung tumataas baba kaya pala may tubig na lumalabas doon. Nilabanan ko ang takot ko, Papa Dudut, lumapit ako sa poso. Nangahawakan ko na sana ang hawakan ng poso ay bigla yung tumigil. Kasunod noon ay may naramdaman akong malamig na hangin na parang yumakap sa akin. Na naging dahilan para magtayuan ang balahibo ko sa sobrang takot. Pakaramdam ko pa nga sa oras na yon ay may taong nakatayo sa likuran ko na parang naghihintay na lingunin ko siya. Iba na ang pakiramdam ko. Tinabla na ako ng takot at ang ginawa ko ay pumikit ako bago ako lumingon. Dahil sa kabisado ko naman ang buong compound ay nagawa kong makapasok sa loob ng bahay kahit na nakapikit ako. Nang sumunod na araw ay nagising ako na sobrang sama ng aking pakiramdam. Inaapoy na ako ng lagnat. Masakit ang buong katawan ko at halos hindi ako makabangon. Pinainom ako ni Maricar ng gamot pero 3 araw na ang lumipas ay hindi man lang bumuti ang pakiramdam ko. Nagpadala ako sa ospital at ang sabi ay meron akong trangkaso. Niresetahan ako ng mga gamot na dapat kong inumin pero naubos ko na ang lahat ng niresetang gamot sa akin ay hindi pa rin ako gumaling. Ang kinakatakot ko pa ay gabi-gabi akong nananaginip na nasa loob ako ng balon kasamang isang babae na nakaputi. Kagaya ng panaginip ni Joel. Dahil sa panaginip ko na yon ay naisip ko na baka nga nagkatotoo ang sinabi ni Maricar. Na baka magalit sa akin ang mga bantay na kaluluwa sa compound namin. Ayoko sanang sabihin kay Maricar ang panaginip ko na yon pero natakot ako na baka hindi na ako gumaling. Ang naisip ko lang din kasi na makakatulong sa akin ay walang iba kundi si Aling Elsa. Nang sabihin ko kay Maricar ang tungkol sa panaginip ko ay agad niyang pinatawag si Aling Elsa. Nang puntahan ako ni Aling Elsa
ay isinuob niya ako at may pinahid siyang langis sa buong katawan ko habang meron siyang ibinubulong na parang dasal. Sinabi niya na gagaling na ako bukas at iwasan ko raw ang pagsasalita ng hindi maganda tungkol sa mga bantay na kaluluwa sa lupa namin. Kinabukasan nga ay bumuti na kahit papaano ang aking pakiramdam. 2 araw pa ang lumipas at tuluyan na akong nakabawi sa aking lakas. Labis ang pasasalamat ko kay Aling Elsa. Simula nang nangyari yon ay naniwala na ako sa kakayahan niya at sa mga kaluluwa na nasa aming compound. Naging maingat na rin po ako sa mga salita ko lalo na at nasa loob ng compound namin ako. Magpahanggang sa ngayon ay meron pa rin kaming nararamdaman na kakaiba sa lupang kinakatirikan ng aming bahay, pero nasanay na kami. Isa pa ay naniniwala kami na kung hindi namin sila sasaktan o babastusin ang kanilang tirahan ay hindi naman nila kami gagalawin. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Papa Dudut. Sana po ay kahit katatakutan po ito ay meron pa ring aral na mapulot ang inyong mga tagapakinig. Nakasubscribe na rin po ako sa inyong Kaistorya channel at sa Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po at nag-i-enjoy po kami sa mga ina-upload ninyo sa YouTube. Lubos na gumagalang Mateo. Sadyang napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. May ilang paniniwala ang iba na para sa atin ay mahirap paniwalaan, kaya kung minsan kapag taliwas ang paniniwala nila sa atin ay pinagtatawanan natin sila. Ngunit ang pangiinsulto sa paniniwala ng iba ay mali po at isang kabastusan. Isipin na lang natin kung ikaw ang pinagtatawanan dahil sa opinyon mo. Hindi ba't masakit at nakakainsulto? Maaari tayong hindi maniwala ng may paggalang at respeto pa rin sa isa't isa. Sa ganitong paraan ay may iwasan ang gulo at away. Tandaan natin na maaari ngang totoo na bukod sa ating mga nilalang na naninirahan dito sa ating mundo ay may iba pang nariyan. Kaya maging maingat tayo palagi sa mga lugar na maaaring tinitirhan ng mga nilalang na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.